Magandang araw mga ka-good news. Ayon kay Senator Gordon ay tinetesting daw ng Beijing ni Xi Jinping ang Pilipinas kung hanggang saan ang pasensya nito tungkol sa kanilang pagbubuli sa WPS. Ating pakinggan ang report. The Philippines in real danger as it faces China's growing aggression. That stern warning coming from former Philippine Senator Richard Gordon. He says Beijing is only testing Manila's patience and how far it is willing to go to protect its territory. Not testing the patience of the Philippines. How far are you willing to go? I reverse it. How far is China willing to go? Ito'y isang psychological warfare ng China. Hindi pa muna gumagamit ang China ng kahit isang bala o putok. Psychological lamang ito na talagang halos araw-araw na binubuli ang mga nandyan sa WPS sa West Philippine Sea. Araw-araw nila na hinaharas ang ating mga Coast Guard at fishermen kasi ito'y psychological tactics. Ibig sabihin, kapag hindi na tayo magdidepensa o hindi na natin i-defend ang WPS, tayo ibibigay na, ibig sabihin sila ay malayang makapasok at sa kanila na ang WPS. At kung ating mambaliktarin ito, kung ang China naman ang wala ng pasensya at titigil na kasi tayo ay lumalaban talaga, pwedeng ganun ang mangyari na reversal. If we say, all right, we're going to have action there, and we're going to put our money where our mouth is, and we're ready to train our people to be able to have a dogfight with Chinese planes, who will now be the big bully? They will still be the big bully. My gosh, we are in danger more than we think. Tomorrow, we can wake up and the Chinese are already in Palawan. Parang totoo din tong sinabi ni Gordon na kung maubusan din ng pasensya ang China sa atin kasi iniisip nila na tayo talaga ang pumapasok sa kanilang South China Sea. Ayon kasi sa history na sa kanila itong South China Sea noong 12th century, matagal na yon. Pero sa bagong batas ngayon, sa teritoryo ay ang WPS, yung Spratlys Island ay talagang nabilong na yan sa Pilipinas. Pero noong 12th century AD, kapanahonan pa ni Kupong-Kupong, ay talagang sa China yan, according sa history. Pati nga ang Pilipinas ay sa China na ito, tinatawag nila na Mayi. Ang pangalan ng Pilipinas sa Chinese map ay Mayi. Naging itong koloni din ng China noong kapanahonan pa ni Kupong-Kupong ang Pilipinas. Pero hindi yun na-record sa ating history. Kaya talagang mapanganib. Baka sabi nga ni Gordon, isang araw, pag naubusan ng pasensya ang China at talagang itong ubos na talaga ang salop. So pwedeng isang araw nandiyan na sila sa Palawan. Gordon adds Manila is overstretching carefulness in its resupply missions in the West Philippine Sea. He is now urging government to do more than just modernize the armed forces to better assert the country's sovereignty. Ito ang pinaka-importante, ang kailangan ng magandang pagplano ng resupply mission doon sa ating kinakalawang na BRP Sierra Madre. At lalo pang palakasin ang modernisasyon or modernization ng ating Armed Forces of the Philippines para meron tayong itong pangontra sa lakas ng China. Pero hindi natin kaya ang China, kaya nga tayo ay nagipagkaibigan sa ating mga kakampi sa NATO, sa North Atlantic Treaty Organization at of course sa Amerika, Japan, Taiwan, at iba bang mga kapanalig natin sa ASEAN. Okay, napaka ng issue talaga na ito ng WPS. Masilan ang issue, isang pagkakamali lang at isang mikrobyo ang papasok sa ulo ng Prime Minister ng China, ay lagot tayo. Well, they're getting too aggressive, and the one thing that I'd like to remind our country is we have to assert our claim
on our international, our waters. No? And to do that, it's too late in the day, but we still have time. We cannot just say modernize the armed forces. We've been saying that for the last 30 or 40 years. At the very least, I would suggest right away, it's kind of reckless, is to have our own squadron of F-16s, which will take about a year or two before you can establish that. Wow, squadron. Siguro mga nasa trillion pesos na naman ang budget niyan. Anyway, ang Japan ay nagbigay na sa atin ng makabagong radar system para ma-detect natin ang mga coming intrusion space sa dagat. Ay ma-detect na natin sila. Meron ng radar system na binigay sa atin, pautang lang yan, pero of course babayaran din natin. At susunod ay yung squadron na kasi meron na tayong mga makabagong pandigmang warships. Ang kulang na lang sa atin ay ang air superiority. Okay, sana ay madaan ito sa magandang usapan kasi hindi naman walang mangyari sa China kung sila ay aatake dito. Of course, lalaban din tayo at malalagasan din sila ng buhay. Kaya kung tumingin sa halagaan ng buhay ang Prime Minister ng China na si Xi Jinping, ay sana huwag niya nang isipin pa yung mga atake-atake na yan at pag-aagaw ng mga teritoryo ng ibang bansa dito sa Pacific, Asia Pacific. Hanggang sa muli mga ka-good news. Paalam. See you on our next episode.